I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ito ay updates ko lang ito, no? Alam nyo, actually napakadami ito guys. Sobrang dami. Hindi ko lang talaga mai-upload. Kasi nga ito si YouTube talagang namimili eh. Pero I hope makalusot ito. Maipakalat baga. Di ba? Ayan no, kung nakikita nyo, pinangunahan po ni Secretary Remulla Junbic. Tsaka si ano ba to? Yung isang secretary. Sabi dito guys, basahin po natin para kompleto detalyado. Shout out sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino and OFW. Hello, hello. Ayan, Remulla leads. Ayan, inspection of 278 million. Agay! Ang laki nito guys Wow! Ang laki. 278 million. Ano yan? Kontrabando mga bes. Saan ba na ano yan? Oh my goodness, nahuli sa Manila Port. Di ba natatandaan nyo? Diyan din dumaan yata yung magnetic lifter ba? 6.8 billion yata ang halaga noon, nakalusot ng panahon ni Digong. Nasabi ni Taguba, involved si Pulong Duterte tsaka yung asawa ni Sara Duterte. Diyan yata din, di ba, sa Manila Port? Correct me if I'm wrong. Wow. Biro nyo yun? 278 million. Nako po, hindi siya nakalusot. Wow. Saludo tayo guys sa ating mga otoridad. Ang sisipag nila. Sa panahon ni Digong walang ganito. Kabandol-bandol na nakumpiska ng mga illegal na kontrabando. The Department of the Interior and Local Government, which is ang DILG Secretary John B. Remulla on Tuesday, lead the inspection of the 278 million worth of the methamphetamine hydrochloride or alam nyo na, size at the Manila International Container Port in Manila, citing against in the government war against illegal drugs through a whole of nation approach. Wow. Sobra ang dami guys. Hindi ko talaga may upload. Sobrang busy ko din naman. No, sabi dito, ayan blank contain in 137 packets with eating about 41 kilograms and goes. Originated from Afghanistan. Wah! Hello. Kayo gumagamit pala kayong ganito Afghanistan, and were seized through the joint efforts of the Bureau of the Customs, which is ang BUSO, the Philippine National Police, PNP, Philippines Drug Enforcement Agency, which is ang PDEA, and the Dangerous Drugs Board, and DDB. Agay. Ay, nako. Mabuti, alis to sila. Dahil kung hindi, baka makalusot pa yan. Pero for sure, hindi talaga makakalusot yan. Mahigpit ang BOC guys, kahit saan port. Totoo yan. The solution to sabi dito, the solution to the, alam nyo na, contrabando problem is not killing people. It is this kind of deportation which solves the problem, which lower the crime, which makes the people's lives better. Ayun ang point namin dito, sabi ni Secretary Remulla, mga kababayan. Pwede naman magtatrabaho ng hindi pinapatay ang maliliit na tao. Ang kailangan dito, enforcement, manghuli para hindi dumating sa kalye, para bumaba ang mga illegal na kontrabando. Tama nga naman. Sa panahon ni Digo, hindi patay dito, patay doon. Grabe. Kasi nga may reward system. Pero dito, alam nyo, bawat pagsalakay or pagkumpiska ng mga gabultong mga illegal na kontrabando, wala man lang guys na nasawi ang buhay. Walang walang nang laban, wala diretso mo posas ka agad. Yan ang maganda kay Pangulong Marcos Jr. As long as na maraming kaparaanan, paano mo sila hulihin? Why not hindi mo gagawin? Do your best. What is the best? Nox, no?
Sabi dito guys, slowly we are winning the war. We are winning by the curtailing the supply side. Makakaasa kayo na ang whole of nation approach ay for the good of the country, for the good of our future. Tama nga naman. Yun naman talaga trabaho nila dapat. Grabe ang tindi nito, mga kababayan. He emphasized that the administration gains were achieved without resorting to the violence, with a threatening enforcement measure, and enforcement as important kaysa ejike na ang presyo ng illegal na kontrabando sa akyat at ang crime bababa ang hindi kinakailangan ng ejike. Yes! Wala eh. Careless whisper ito si Digong eh. Walang sariling pag-uutos, walang sariling estratehiya. Wala eh. Wala, hindi siya marunong sa diskarte. Ang alam lang nito, manghalik sa mga OFW habang pumunta sa ibang bansa. Oo. Wala sa diskarte si Digong, guys. Oo. Kaya hindi nasugpo yung mga malalaking mga malalaking drug lord na pumapasok sa bansa. Sabi po dito, according to the Remulla, intensified law enforcement has pushed the street value of illegal ng kontrabando up by as much as 80% and reduced street crime by 24%. Wow, congratulations. Enforcement is the key and working together is the solution. Tama. O, di ba? He said around 95.6 billion worth of illegal na kontrabando has been confiscated under the Marcos administration over the past 3 years, surpassing the record of the past administration. Wow. Tama po yun. Wala naman kasi nahuli na mga big timer nung panahon ni Digong, guys eh. Wala. As in, siguro yung mga nagbibenta lang dyan sa palengke na mga tawas. Mga sasi-sasi. Yun lang ang alam niya. Pero grabe, believe ka rin talaga dito sa Marcos administration. Sobra. Ang dami nito, mga kababayan. Oo, walang hindi maubos-ubos eh. Biro nyo yun. Ayan oh. Wow. Remulla leads instruction of the 278M. Ayan. Illegal na kontrabando at Manila Airport. Naku po, talaga naman. Ayan. Courtesy po ng DILG. Ayan. OMGos, ang dami no. So yun guys, ang dami nito. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye. Babus. God bless Philippines. Follow me and likes. Don't forget to hit the button bell para laging updates guys. Okay. God bless Philippines. Bye and babus. There's more mga kababayan. Bye everyone.